At sa pagpapatuloy ng ating recap, pareho silang nahulog sa ilog sa ibaba, gayunpaman ay nakaligtas si Kai sa pagbagsak at gumapang palabas ng tubig habang hawak ang kanyang kutsilyo, pero sobrang baba pa rin ng kanyang spiritual energy kaya kailangan niyang kumilos agad kung gusto niyang mabuhay. Napansin niya ang bangkay ng orc malapit sa kanya at ngayong sigurado na siyang patay na ito, ginamit niya ang kutsilyo para hiwain ito at kunin ang Godstone ng orc at ang pag-inom ng likido mula sa Godstone ay makakatulong para maibalik ang kanyang spiritual energy. Kaya hindi na nagdalawang isip si Kai at nilunok niya ang buong Godstone at habang nagsisimula ng dumadaloy ang spiritual energy sa kanya, unti-unti nang bumubuti ang pakiramdam ni Kai kaya't humiga muna siya sa ilalim ng puno para makapagpahinga. Habang nagpapahinga siya ay napagtanto niyang ito ang unang pagkakataon na uminom siya ng buong Godstone, hindi na magiging problema ang spiritual energy niya mula ngayon pero ang sugat sa kanyang balikat ay patuloy na dumudugo kaya't iniisip niyang baka mamatay pa rin siya rito. Kaso kung mamamatay man siya ang maganda lang ay kahit papano'y nakatingin siya sa napakagandang paglubog ng araw, samantala sa nayon ay nakabalik na lahat ng sundalo mula sa labanan at naghahanda na silang ipagdiwang ang tagumpay laban sa mga orc. Pero hindi maganda ang pakiramdam ni Manso ngayon. Napansin ito ng isa pang sundalo at nilapitan siya para sabihing dapat ay masaya siya. Napansin din niyang wala si Kai at nagtataka siya dahil halos palaging magkasama sina Manso at Kai. Ilang segundo pa ang lumipas pero kalaunan ay narealize din ng sundalo na baka patay na si Kai. Sa halip na damayan si Manso ay sinabi pa nitong kalimutan na lang si Kai dahil wala rin naman daw itong silbi. Samantala magdamag na walang malay si Kai sa ilalim ng puno at nang magising siya kinaumagahan, nagulat siyang buhay pa siya at sa totoo lang ay mas maganda pa ang pakiramdam niya kaysa dati. Gumaling na ang bali sa kanyang binti at nagsara na rin ang sugat sa kanyang balikat at masaya siya sa nangyari pero nagtataka rin, dahil ang pag-inom ng Godstone ay hindi sapat para pagalingin ang ganoong kalalim na sugat sa loob lang ng isang gabi, iniisip ni Kai na baka may kinalaman ito sa pader sa likod niya. Kaya tiningnan niya ito at nakita niyang isa itong bato na may maraming nakaukit na simbolo, sinubukan niyang basahin ang mga ito pero natatakpan ng mga baging at gamit ang apoy niyang mahika at sinunog niya ang mga baging. Pero laking gulat niya ng sobrang lakas ng kapangyarihan niya ngayon kaya tinapon siya sa kabilang bahagi ng lambak, habang bumabangon siya at napatingin siya sa refleksyon niya sa tubig at nagulat sa nakita na may banal na marka sa mukha niya. Alam niyang ito ay tanda ng isang tagapagdala ng Guardian Power pero ilang sandali lang ay nawala rin ang tato kaya inakala niyang imahinasyon lang iyon, bumalik siya sa bato para muling tingnan ang mga ukit pero hindi niya maintindihan ang wika kaya sumuko na siya at nagplano ng bumalik sa nayon. Nakakita siya ng bangin na mukhang pwedeng akyatin kaya nagsimulang kumapit sa mga bato, pero sa isang iglap ay muling lumitaw ang kanyang banal na marka at hindi sinasadyang nabasag niya ang batong kinakapitan. Nahulog siya pabalik sa lambak at sa unay inakala niyang marupok lang ang bato. Pero nang kumapit ulit siya sa isa pang bato at madali rin niya itong nadurog, dito niya napagtanto na malaki ang nadagdag sa kanyang lakas dahil sa pag-inom ng Godstone at tuwang-tuwa siya sa nangyari, habang nagdiriwang siya ay may narinig siyang boses na nagsasabing umalis siya at ayaw na niyang alamin kung saan iyon galing. Kaya nagsimula siyang umakyat sa bangin ng buong bilis at pagdating niya sa tuktok ay namangha siya kung gaano kadali iyon sa kanya ngayon, at mas lalo pa siyang natuwa sa bago niyang lakas pero napapaisip siya kung ito nga ba talaga ang kapangyarihan ng basbas ng Diyos. Ang banal na marka na simbolo ng isang tagapagdala ng Guardian Power ay sinasabing ibinibigay ng mga Diyos ng lupa, pero hindi niya matandaan na nakatanggap siya ng kapangyarihan mula sa isang Diyos at maaaring nangyari ito habang wala siyang malay. Kaya habang hindi pa niya alam ang buong detalye ay mas mabuting itago niya muna ito sa ibang taga-nayon, samantala sa nayon ay katatapos lang ni Manso gumawa ng libingan para kay Kai pero biglang dumating si Kai na parang walang nangyari. Sobrang natuwa si Manso na makita ulit si Kai at bumalik sa normal ang lahat at si Kai ay nagpatuloy sa kanyang karaniwang mga gawain, pero sa pagkakataong ito at napakagaling na niya sa trabaho, inutusan lang siyang araruhin ang isang maliit na bahagi ng bukid pero bago pa niya namalayan, naararuhan na niya ang buong bukid at halos hindi pa siya pinagpawisan. Sandaling kinabahan si Kai dahil baka kita na ang kanyang banal na marka pero nang sumilip siya sa tubig, nakita niyang ligtas pa rin ang kanyang lihim at malamang lumalabas lang ang marka kapag todo bigay siya sa ginagawa kaya't hanggat hindi siya sobrang magsusumikap ay ayos lang siya.
Tinanong siya ng iba kung may nangyari dahil parang mas malakas na siya ngayon at hindi na siya makaisip ng palusot kaya inamin na lang niya na iniinom niya ang Godstone ng orc na napatay niya. Nagulat ang iba sa narinig dahil ang mga karaniwang sundalo gaya nila ay hindi pinapayagang uminom ng buong Godstone. Pero ipinaliwanag ni Kai na sugatan siya at muntik nang mamatay kaya wala siyang ibang pagpipilian. Sa totoo lang habang pabalik siya sa nayon ay nakainom pa siya ng mga Godstone mula sa halos 40 orc na nadaanan niya sa battlefield, kaya naintindihan ng lahat kung bakit sobrang lakas na niya ngayon at binati siya ni Manso sa pagbabalik niyang buhay. Samantala isa sa mga babae sa nayon si Elsa ay madalas na napapatitig kay Kai kaya tinutokso siya ng mga kaibigan niya. Kasabay nito sa kabilang bahagi ng nayon, dumiretso si Prinsesa Jo papunta sa imbakan para kausapin ang tagapamahala ng inventaryo. Sinabi nito sa prinsesa na tapos na ang paghahanda ng mga alay sa libingan kaya maaari na siyang umalis para sa paglilinis ng mga libingan kahit kailan niya gustuhin. Kinabukasan si Kai ay nasa labas at nag-eensayo gamit ang apoy niyang mahika, at halatang mas malakas na ito kumpara sa dati. Habang ginagawa niya ito ay lumapit si Josie at pinapaliwanag kung anong ginagawa niya dahil mukhang nakakahinala siya sa mga oras na iyon, hindi pwedeng pigilan ni Kai ang direktang utos ng prinsesa kaya't ikinwento niya ang tungkol sa kanyang kakayahan sa apoy. Pero hindi naman mukhang nagulat si Josie dahil narinig na niya noon ang tungkol sa mga ganitong abilidad, karaniwan ang mga taong may ganitong kakayahan ay galing sa espesyal na pamilya o mga monghe. Kaya't medyo kakaiba si Kai lalo na't hindi man lang siya mukhang pagod kahit halatang gumamit siya ng maraming spiritual energy. Naalala ni Josie ang isang chismis na bigla raw lumakas si Kai matapos kumain ng maraming Godstone, kaya malamang mas malaki ang taglay niyang spiritual energy kaysa sa karaniwang tao at inanyayahan niya si Kai na mag-ensayo kasama siya at wala siyang karapatang tumanggi. Ilang minuto lang ang lumipas at naglalaban na silang dalawa gamit ang practice spear at malakas na si Kai ngayon kumpara dati, pero si Josie ay isang tagapagdala ng guardian power kaya hindi niya ito madaling matatalo nang hindi siya sobrang magsusumikap. Ayaw rin niyang aksidenteng lumabas ang kanyang banal na marka kung sobra ang kanyang effort kaya't kailangan niyang mag-ingat. Pagkatapos ng labanan ay pumunta si Kai sa balon para kumuha ng tubig at sa totoo lang, nagulat siya na nalampasan niya ang training ng hindi nahirapan at kahit pinipigilan niya ang sarili para hindi lumitaw ang kanyang banal na marka. Ibig sabihin ay sobrang lakas niya na kahit ang isang tagapagdala ng guardian power gaya ni Josie ay walang laban sa kanya kung gagamitin niya ang buong lakas niya. Bigla namang humiling si Josie na kunan siya ng tubig kaya agad na bumalik si Kai at habang naghuhugas ng mukha si Josie, tinanong siya ni Kai kung pantay-pantay ba ang lakas ng lahat ng guardian bearer. Sinabi ni Josie na isa siya sa mga mahina dahil mas malakas ang kanyang ama at kapatid kaysa sa kanya, depende raw sa basbas ng kanilang land god ang lakas ng isang guardian bearer, pero kailangan pa rin nilang magsanay ng sarili para mas lumakas at pagdating sa pagsasanay ay kapos talaga si Josie. Sa totoo lang hindi naman niya kailangang magsanay dahil ang mga babae sa nayon ay hindi obligadong lumaban, pero bilang isang tagapagdala ng guardian power, may tungkulin siyang protektahan ang mga tao ng nayon sa panahon ng labanan kaya't kailangan din niyang palakasin ang sarili. Bukod pa riyan ang tungkulin ng isang guardian bearer ay hindi lang basta para manalo sa laban, nalito si Kai pero bago pa siya makapagtanong kung ano ang ibig sabihin nito, tumilaok na ang tandang bilang hudyat ng umaga at dahil hindi dapat nandoon si Josie sa labas ng kastilyo, kailangan na niyang bumalik bago siya makita. Bago siya umalis ay tinanong siya ni Kai kung pwede niyang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin niya nang sabihing ang mga guardian bearer ay may tungkuling higit pa sa panalo sa laban, dahil may magandang pagtingin na si Jo kay Kai ay gusto niya sanang ipaliwanag ito pero bawal iyon ayon sa patakaran. Kaya imbes na sagutin siya ay tinanong ni Josie si Kai kung gusto ba nitong sumama sa kanya sa buwanang paglilinis ng libingan. Ang land god niya ay nakalagak sa nayon ng Ita kaya maghahanda siya ng mga kailangan para makasama si Kai at pagdating nila roon, pwede na niya itong ipaliwanag ng buo. Pumayag si Kai na sumama kaya't makalipas ang ilang araw at tumulak si Josie kasama si Kai at ilan pang sundalo papunta sa nayon, itinalaga ang mga sundalo para bantayan si Josie sakaling may mangyaring masama. Lalo na teritoryo ito ng mga unggoy pero medyo nagtaka ang ibang sundalo kung bakit sila ang biglang naitalaga sa pagbabantay gayong ibang squad ang karaniwang humahawak nito. May isa sa mga sundalo sa grupo ni Kai na nakarinig ng chismis na personal daw na hiniling ni Josie na si Kai ang isama niya,
kaya pati buong unit nila ang nadamay at tinanong nito si Kai kung totoo ba iyon at muntik na niya iyong kumpirmahin pero biglang sumabat si Manso at sinabihan ang iba na tigilan si Kai dahil imposibleng kilala siya ng prinsesa. Kalaunan ay nakarating na sila sa nayon at laking gulat ni Kai sa kanyang nakita, ngunit ang nadatnan nila ay isang porma na lang ng mga guho. Matagal nang sinalakay ng mga halimaw ang nayon kaya napilitan ang mga taga doon na lumikas at iwan ito. Pero kahit ganoon ay nananatili pa rin ang isang puntod doon at tungkulin nila na alagaan ito para sa karangalan ng Land God, gayunpaman ay sobrang humihina na ang kapangyarihan ng Land God ng nayong ito kaya tuluyan nang naging tigang ang lupain. Bigla namang lumapit si Josie at sinabing gusto niyang maglibot sa nayon kaya't kailangan niya ng bantay na sasama sa kanya. Agad nagboluntaryo ang isang lalaki pero sinabi ni Josie na si Kai ang gusto niyang sumama sa kanya at naglakad si Kai at Josie sa paligid ng nayon. Pagdating nila sa isang maliit na hardin ng mga bulaklak ay napaluhod si Josie at nagsimulang manalangin. Gusto sanang tanungin ni Kai kung anong ginagawa niya pero sinabi ni Josie na kailangan ng ganap na katahimikan. Biglang may pulang aura na lumabas mula sa katawan nito at bumabalot sa mga bulaklak at nang matapos siya, ipinaliwanag niya na nagdasal lang siya upang makaipon ng biyaya ng Land God sa lugar na ito. Isa itong gawain na tanging mga guardian bearer na nakatali sa isang Land God lang ang pwedeng gumawa, pero dahil inabandona na ang nayon ay sobrang humihina na ang espiritu ng Land God niya na isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi siya kasing lakas ng kanyang ama o kapatid. Habang ang nayon ng lag ay kayang mag-ani ng maraming masasarap na pananim dahil sa lakas ng kanyang ama, si Josie ay halos hindi na kayang panatilihing buhay ang maliit na hardin ng bulaklak gamit ang sarili niyang kapangyarihan, kaya naman kahit kailan ay hindi pinapabayaan ng kanyang ama ang pagsasanay niya dahil kung siya ay hihina ay babagsak ang buong lag village. Bagaman ang mga land god ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga guardian bearer, nakadepende pa rin ito sa kung gaano kalakas ang mismong tagapagdala, kaya kailangang magsanay ng husto ang lahat ng guardian bearer at uminom ng maraming godstone para mapanatili ang kanilang lakas. Kalaunan ay bumalik na sina Kai at Josie sa natitirang miyembro ng grupo at oras na para linisin ang puntod, kaya nagtungo silang lahat sa loob ng guho habang may ilang sundalo ang naiwan para magbantay at habang nililinis ni Kai at Josie ang puntod, napansin ni Kai na kahawig ito ng batong nakita niya sa lambak. Nang hawakan niya ang ukit sa puntod ay bigla na lang na-translate ang mga salita sa isip niya at nakasaad sa ukit ang pangalan ng land god na may-ari ng puntod na ito, kaya pumunta si Kai sa kabilang bahagi ng bato para basahin pa ang ibang bahagi. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan na hindi niya maintindihan ang susunod na bahagi ng teksto, naiintindihan niya ang mga individual na salita gaya ng pact at temple. Pero hindi ito bumubuo ng isang kompletong pangungusap kaya wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Napansin ni Joe na nagsasalita mag-isa si Kai kaya tinanong niya ito kung may nangyari. Akmang magsasalita na sana si Kai pero nabigla siya sa cleavage ni Joe kaya bigla siyang umiwas ng tingin at natahimik na lang. Biglang dumating ang ilang sundalo at nagbabala na may paparating na grupo ng mga unggoy. Nagmadali silang lahat palabas at sinimulan ng takpan ang puntod pero bago sila makaalis, dumating na agad ang mga unggoy. Kaya nagutos ang kapitan na sina Kai at Manso ang mag-escort kay Joe pabalik sa nayon habang ang iba ay haharap sa mga unggoy, ngunit habang tumatakas sina Kai, Manso at Josie may dalawang unggoy na biglang humaharang sa kanilang daraanan, kaya si Manso ang sumalang para labanan ang mga ito. Pero nagkataon na naapakan ng unggoy ang hardin ng mga bulaklak na matagal nang pinaghirapan ni Joe na alagaan, dahil sa sobrang galit ay nagmadali siyang lumabas at idineklara na papatayin niya ang unggoy bilang bawi sa ginawa nito. Sa una ay natakot ang unggoy nang makita ang mga tato ni Josie na palatandaan ng isang guardian bearer, pero halos wala siyang tunay na karanasan sa pakikipaglaban kaya nanginginig siya sa takot at nang mapansin ng unggoy na baguhan lang siya, agad itong sumugod para patayin siya. Pero biglang sumulpot si Kai at sinaksak ang unggoy sa dibdib at pagkatapos ay napansin ni Kai ang pangalawang unggoy na inaatake ang grupo ni Manso, kaya dinampot niya ang palakol sa lupa at pinukpok ang balikat ng isa pang unggoy bago tumalon sa ere at saksakin ito sa ulo. Nagulat ang lahat sa kung gaano kadali niyang napatumba ang mga unggoy, pero si Joe ang mas lalo pang nabigla dahil sa isang iglap ay nakita niya ang tato ng isang guardian bearer sa mukha ni Kai.